ay mamawalay sa Panginoon. Kung kaya't minsan tatanungin natin ang ating mga sarili, bakit ba ang ilan nating mga kapatid na kung saan ay unti-unting nawawala o hindi nagiging bahagi na ng ating mga panambahang tulad na ito? Kung kaya't nais kong yung aking topic ay inirelate ko naman dito sa tinatawag natin na depression o yung tinatawag natin depression and spiritual emptiness. Okay, ito naman po ang nais kong ipaabot sa umagang ito, na kung saan ilan sa mga kasamahan natin ay maaaring may mga ganitong uring mga pakiramdam na kung saan ay humahantong yung tinatawag nating emptiness leading to depression. Maaaring ilan ito sa mga kapatid natin, kung kaya't wala rito, ay nakakaranas ng mga tinatawag nating emptiness. Sa Tagalog, ito yung sinasabi natin na kawalan, kakulangan. Okay, yung pakiramdam mo sa sarili mo na may kulang, na meron kang nais na mapulfill sa iyong buhay. Kahit tayong mismong mga Kristiyano, kahit tayong mga nasa Panginoon na kung minsan, ay nakakaranas pa rin ng mga damdaming pagkahugkab o yung tinatawag na emptiness pa rin, na kung saan sa mga punto ng ating buhay ay hindi natin kayang tukuyin kung bakit natin to nararamdaman sa ating mga sarili. Hindi natin maipaliwanag. Kaya kamisan, kapag tayo ay nakakaramdam ng mga ganito, ay nagkakaroon tayo ng mga kabigatan sa ating mga puso, sa ating mga pakiramdam. Ang masakit, kapag kayo ay nakakaramdam ng mga tinatawag nating emptiness or depression sa buhay, ito rin ang nagiging dahilan kung bakit tayo unti-unting nag-drift o lumalayo o nawawala sa mga ganitong uri ng paglilingkod. At ito rin ang pumipigil sa atin upang hanapin natin ang ating Panginoong sa Kristo. Ang tinatawag natin na spiritual emptiness ay napakahirap na emosyon. Kadalasan ito yung sinasabi na pagod na ako. Pero sa totoong definition, hindi ito yung tinatawag na physical na pagkapagod. Yung emptiness na to, kapag to ay nararamdaman mong parang bahagi ng iyong katawan ay wala kang kaluluwa o wala kang nararamdaman o hindi kompleto. Minsan, kapag tayo ay may mga nais-abutin, may mga pangarap tayo, at pagkatapos ay hindi natin natutupad dito, it's a feeling of emptiness. Nagmumula ito sa pakiramdam na kung saan yung mga bagay na kapag isang bagay na pinangarap mo at pagkatapos ay hindi mo nakamit, you feel empty. Or minsan, lumalakad ka sa mundong ito pero walang direksyon. You feel empty. Yung kulang ka sa kaibigan, you feel empty. Kung kaya't yung iba, nagsasarili. Okay? Humihiwalay, bumubukod. Yun ang kanyang kaparaanan para maramdaman niya yung emptiness niya sa buhay niya. Yung iba pa nga sinasaktan pa yung katawan nila. Yung iba nga lumalayo, nagpapakatago-tago. Dahil yun ang paraan na ang tingin nila kapag sila'y nakakaramdam ng emptiness ay mayroong masasagot ang kanilang mga mapupulfill ang kakulangan nila sa kanilang mga buhay. Sa ngayon, napakaraming iba't ibang mga kaguluhan nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit ikaw ay sabihin pa natin na bata pa. Okay? Marami tayong mga kinakaharap na kung saan
Ito ang nagdudulot ng tinatawag nating emptiness sa ating mga buhay. Ang pakiramdam ng kawalan ay nagpapahiwatig din na kung saan tayo ay malayo sa Panginoon. Bago ko simulan kung ano yung nais ko sabihin, bigyan ko lang kayo ng mga feeling. Paano bang nararamdaman yung pagiging empty? Kadalasan, kapag ikaw ay nakakaramdam ng emptiness at depression, ito lang ilang mga simptomas na kung saan ikaw ay may mga kalungkutan. Na minsan nakakaramdam kang bigla ka na lang napapaluha. Parang pakiramdam mo, walang saysay ka, wala kang pag-asa. Okay? Madali kang magalit. Madali kang mabigo. Ikaw din yung tipo na kung saan nararamdaman mo yung kakulangan mo sa pagtulog, yung insomnia. Yung iba, kung kaya't nawawalan ng gana sa pagkain. Yung iba naman, ginagawa nila, dinadivert naman nila sa sobrang kain. Yung kanilang mga disappointment at mga emptiness. Madalas kang mabalisa kung ano yung mangyayari sa iyo sa buhay mo. Madalas ay hindi ka mapakali. Ito rin yung mga damdamin na kung saan ikaw ay nagiging irritable sa mga ginagawa mo. At kahit na ang yung mga physical na gawain ay hindi ka nakapokus sa ganito mga bagay na to. Ngunit kapag ikaw ay nakakaramdam ng emptiness, hindi ka dapat totally ma-disappoint. Kung ang emptiness ay gagawin mong at iisipin mo bilang isang biyaya, ito ay makakabuti sa atin para sa ating pamumuhay. Kasi, pakiramdam mo ikaw ay empty, ikaw ay tinatawag na depressed, hindi ka dapat magpatuloy sa ganitong damdamin. Bagkus, kung ito ay isang biyaya, gagamitin mo to upang mahikayat mo ang iyong sarili na harapin mo kung ano yung talagang realidad ng ating buhay. Ituturo nito kung paano mong susuriin ang iyong mga sarili sa kasalukuyang kalagayan mo. Unang-una, i-identify mo, bakit ka na-depress? Ano ba ang pagbabago sa iyo? Nasaan ka? Ano ba yung pakiramdam mo? Ganun ganito. Okay. So, kapag ka tayo nakakaramdam ng ganito, hindi natin to dapat ituring na sakit. Bagkus, ito ang pasimula upang paano tayong lalakad at masusumpungan ang ating Panginoon. Hahanapin natin ang ating sarili. At ilalapit natin yung sarili natin para lumakas ang ating mga pananampalataya. Sa totoo lang po, marami tayong mga tinatawag na great men in the Bible na kung saan nakaranas ng emptiness at depression. Doon kung saan ay pinakita sa Samuel, si David, sa isang great man sa Bible. Na kahit na ganin siya na napagwagian niya yung kanyang pamumuno, ay marami pa rin siyang mga pakiramdam na kung saan pakiramdam niya ay kulang siya. Lalo dumating sa punto na nawalan siya ng mga anak. Na-depress siya. Okay? At nakita dito sa kanya yung naging kahinaan niya. Si Elijah na kung saan matapos ang kanyang si Elijah ay isa sa mga lingkod ng ating Panginoon na may mataas na pananampalataya. Ngunit dumating din yung na tinanong niya rin ang kanyang sarili na hindi rin siya
kumpleto na nagtiwala sa Panginoon, bagkus ay nagkaroon din siya ng damdamin ng pagiging empty, pagiging depressed niya. At doon sa unang hari, 19, at Paul, sinabi niya, I have had enough, Lord. He said, take my life, I'm not better than my ancestor. Hindi rin siya nagtiwala sa kanyang kakayaan ng buong buo, na hinanap din niya, may kulang pa rin sa kanya paglilingkod bilang isang servant ng Panginoon. Si Jonah, na isa sa mga kilala at na ating mananampalataya, kung maibabalik natin yung istorya ni Jonah, si Jonah yung siya yung kinain ng malaking isda. Hindi specific na balyena kasi pagkakaalam natin balyena, pero kinain ng malaking isda. Anong istorya ni Jonah? Siya yung tinawag ng ating Panginoon. Anong sinabi sa kanya? Hiniling ng Panginoon na siya ay dumako sa lugar ng Nineveh upang doon ay ipangaral yung mga salita ng ating Panginoon. Ngunit nagkulang ng tiwala si Jonah at hindi niya sinunod ang Panginoon. Anong ginawa ni Jonah? Nagpakalayo-layo siya, nagtago siya sa ating Panginoon. Pumunta siya sa isang lugar, sumakay siya ng barko. At doon sa barko na yon, nung gabi siya ay naglalakbay, ay nagkaroon ng malaking bagyo. At kung saan ay parang doon siya nahulog at kinain ng malaking isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ngunit sa kagustuhan ng Panginoon na maisakutuparan yung kanyang pagtuturo, nung niluwa siya ng malaking isda, mismong doon sa kapatagan ng Nineveh siya iniluwa para igawin yung inutos ng Panginoon sa kanya. At sabi ni Nineveh ay ni Jonah, na isagawa niya yung kanyang responsibilidad na binibigay sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, now, O Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live. Nagkaroon din siya ng depression or emptiness dahil despite na siya ay nagturo sa Nineveh, naramdaman niya na hindi pa rin kumpleto o naisagawa niya completely yung ipinag-uutos. Kumbaga, hindi naging maganda yung respond ng mga tao sa mga pagtuturo niyang isinagawa doon. At ang huli, na great man in the Bible, na kung saan ay maaari nating maging gabay sa ating buhay kapag tayo ay dumating sa sandali na nakaramdam ng emptiness or depression, ay si Job. Si Job ang isa sa pinaka magandang example na sa kabila na kung saan dinanas niya ang maraming sakit, na halos siya ay tinulak na ng kanyang sariling asawa na lumayo sa Panginoon, na natili at nanatili si Job. Nawala yung mga kayamanan niya. Okay? Ano yung sabi ng asawa niya? Nang magkagayon, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Pagtatapat sa Panginoon. Itakwil mo ang Diyos ay mamamatay ka. Mismo ang asawa niya ang nagpahina ng kanyang pananampalataya, pero hindi bumigay si Job. At sabi niya, hindi ako tiwasay, ni ako man ay tahimik, ni ako man ay napapahinga, kundi kabagabagan ang dumarating sa kanya. Dito nais ko lamang pong bigyan pansin sa inyo at bigyan ko lang linaw. Okay. Na anuman ang problema na maaaring dumating sa atin, ay hindi dapat kayo panghinayaan. Kung nakakaramdam tayo ng mga emptiness,
kawalang tiwala sa inyong mga sarili, depression. Jesus know exactly kung ano yung mga kinakaharap nating problema sa buhay. Sinabi sa atin ng Panginoon na kung saan hindi madali ang daan papunta sa akin. Sinabi din ng ating Panginoon na kung saan ang iba't ibang mga kaparaanan, tinuro niya sa atin kung paano na kung saan ay hindi tayo dapat maapektuhan sa iba't ibang mga suliranin na maaari nating kaharapin. Kung tayo ay patuloy na maglilingkod kay Kristo. Kapag natagpuan natin ang ating mga sarili na nawawala o nakakaramdam ng mga ganitong uri ng damdamin, we can turn to the cross and remember that Jesus point the way home. Tinuturo ng Panginoon kung saan tayo dapat tumugon. And what does the Bible says about depression? Ano ba ang tinuturo sa banal na kasulatan? Ang sabi po sa atin sa banal na kasulatan, ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. So, ilan lamang ito na makakatulong whenever you feel depressed. Pwede nitong basahin kung saan ay makatutulong para sa ating makarecover sa ating depression. Kasi kahit tayong mga kabataan, pwede tayong ma-depress eh. Maraming mga pagkakataon na kung saan ay tayo hinihila ng kalaban ng ating Panginoon para tayo ay unti-unti mabaling ang ating mga isipan. May isa lamang tunay na magpapapuno ng ating kawalan o ng ating depression. Ito yung tinatawag na pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kapag ang isang tao ay kontento na sa kanyang sarili, kapag ang isang tao ay nakakaramdam na ligtas siya doon sa kanyang comfort zone, kadalasan tayo ay hindi na nawawala sa ating mga pananampalataya. Walang damdamin natin na nararamdaman tayo na hindi alam ng ating Panginoon. Alam niya kung kailan tayo nasasaktan. Alam niya kung kailan na tayo naliligaw. Alam niya kung kailan tayo nag-iisa at mga natatakot. Kapag tumatawag tayo sa Kanya sa ating mga pagdurusa, sa ating mga suliranin, andyan ang ating Panginoon na tumutugon sa ating mga pagtawag. Bagamat maaari ang ilan sa atin ang may mga problema, ay naniniwala sa kanyang mga kakayahan na kaya niyang sagutin o solusyonan ang kanyang mga problema. Ngunit ang tanging kasagutan sa ating mga problema, yung paglapit natin sa Panginoon, yung pagsuko natin sa Panginoon. Sabi nga ng aking mga kakilala, hindi sagot yung sarili mong kakayahan. Hindi yung tinatawag na maniniwala ka na lahat ng bagay ay kaya mo. Hindi natin kaya po ito. Kahit anong lakas mo, kahit anong tapang mo, kahit anong kaalaman meron ka, kailangan ilapit mo at isuko mo sa Panginoon ang ating mga suliranin. Dahil ito ang makakatulong upang anumang kawalang damdamin meron ka ay mababawasan. Ano sabi sa Mateo
Sabi po sa Isaias, wala rin sa Isaias. Sabi sa Isaiah, na kung saan sinabi sa Isaiah 4:10, ang sabi niya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Marami sa atin sa panahon na kung saan kapag tayo nakakaramdam ng mga kawalan, ay nawawalan tayo ng pagkakataon na kung saan ay tayo'y lumalayo sa ating Panginoon. Ito kayo sa akin, kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigat ng lubha at kayo aking papaghingahin. Surrender everything. Lalong-lalo na sa panahon na kung saan tayo ay nakakaramdam ng mga panghihina sa ating mga buhay. Nakakaramdam tayo na kung saan ay pagkabigo dahil lahat sa mga yan, marami tayong mga suliranin na hinaharap sa buhay. Kung kaya sa umaga ito, nais ko nang bigyan ng huling salita na ang emptiness o yung spiritual emptiness ay dinadanas ng bawat isa sa atin. Nararamdaman natin yan. Depression, kadalasan nagiging depressed pa tayo. Ngunit kung tayo ay nasa Panginoon, kung tayo ay lumalakad ng naaayon sa kanyang kagustuhan, ang lahat ng ganitong uri ng negatibong damdamin ay kaya nating masolusyonan. Kaya ito sana ang munting mensahe kong ito ay mag-iwan sa inyo na natural na dinadanas ng bawat isa sa atin yung emptiness at depression. But it's not for you to surrender at hindi kayo dapat mawalan ng tiwala na ito ay makakamit nyo na ma-recover sa pamamagitan ng ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you. Thank you, Brother Nelson, for the lesson. Bago po tayo magpatuloy sa pinaka gawain tuwing linggo for 301. Ay, sa ating Lord's Day, pangungunahan po tayo ni Brother. Must Jesus bear the cross alone? Must Jesus bear the cross